Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Camille Ann S. Reyes. Ako, si Texiva Misoronio at Giancarlo Odivilas ay naatasang magsuri ng isa sa mga maikling kwento na nagwagi sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature noong 2010. Ang aming napili ay ang Parada ng Mga Alingawngaw na isinulat ni Bernadette V. Neri. Pamagat ng Kata at May Akda. Ang pamagat ng kwento ay parada ng mga alingawngaw na sumisimbolo sa mga tunog. Ito ay nagpapakita ng mas malawak na kaalaman o pang-unawa sa paligid sa pamamagitan ng pagkikinig at pagtanggap sa iba't ibang tunog at kahulugan. Ipinapakita rin dito ang pagiging bukas sa iba't ibang perspektibo at karanasan na tulad ng pagiging bukas ni Susan sa bagong pag-unawa at pananaw sa bahay sa pamamagitan ng tulong at gabay ng apong apin. Si Bernadette V. Neri ay isang manunulat ng kwentong pambata at maikling kwento. Siya rin ay isang guro at aktivista. Ilan sa mga sulat niya ay Pamamanhikan, Ang Ikaklit sa Aming Hardin at Ang Pag-uwi ng Alibughang Anak ng Lupa. Isa siyang premadyong manunulat sa nagtamo na gantimpala mula sa Palanca Memorial Awards for Literature. Sanggunian, ang maikling kwento na ito ay nakuha sa mula sa digital na kopya sa isang online platform para sa panitikan. Ganang araw sa lahat. Ngayon na alam niyo na ang pamagat ng Kata at ang may akda nito, atin namang talakayin ang nilalaman o ang buod ng kwentong Ang Parada ng Mga Alingawngaw. Magsimula muna tayo sa paggising ni Susan. Espesyal ang araw na ito para kay Susan dahil ito ay karawan niya. Bumungad sa kanya ang iba't ibang amoy ng pagkain na inihanda ng kanyang ina. Tulad ng nakagawian niya, sinubaybayan din niya ang mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng kanilang tahanan. At ang maging sa labas ng kanilang bahay, ito ay sa pamamagitan ng mga tunog. Una niyang narinig ay ang kanyang nakababatang kapatid na naglalaro sa ibabang bahagi ng kanilang bahay. Sunod naman ang mga bata na naglalaro sa labas. Ilang saglit pa ay narinig niya ang tungkod at pagpaakyat na yabag na kanyang apong apin. Bilib na bilib si Susan sa kanyang lolo sapagkat sa kabila ng kapansanan nito ay marami pa rin siyang bagay na naggagawa nang hindi nangangailangan ng tulong ng ibang tao. Matapos siyang batiin ay tinanong niya ang kanyang lolo kung ano ang sikreto nito na tila siya ay nakakakita pa rin sa kabila ng kanyang malubhang katarata. Sabi naman ng kanyang lolo, ang lihim niya ay ang parada ng mga alingawngaw. Hindi ito lubos na nauunawa ni Susan, kaya ang ginawa ng kanyang lolo ay kinatok niya ang kanyang tungkod sa may sahig na kahoy at gumawa ng iba't ibang tono at bilis. Sa kabilang banda naman, si Susan ay nagbibigay ng kaakibat ng kahulugan sa bawat tunog na inilikha ng kanyang apong apin. Nagulat siya dahil ito ay nakakabuo ng isang magandang kwento. Dito ay nauunawaan na ni Susan na ang larawan na hatid ng musika ay makikita mo lamang kung ikaw ay nakapikit. Napagtanto niya na mas malawak ang mga bagay na nakikita niya nung siya ay hindi nakakakita kesa noong siya ay nakakakita pa. Natapos ang kanilang kwentuhan dahil sa mababang ugong ng sasakyan na pumarada sa harap ng kanilang bahay. Napagpasyahan nilang bumaba upang salubungin ang mga bisita. Habang siya ay nalalaya ng kanyang lolo, napaisip siya na nakatanggap siya ng pinakamagandang regalo. Ito ay ang parada ng mga alingawngaw.
Ang parada ng mga alingawngaw ay isang akdang kathang-isip na uri ng maikling kwento dahil ito ay may mahigpit na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, may isang tiyak na pangunahing mensahe, at may mga tauhan, tagpuan at tunggalian. Ang maikling kwentong ito ay gumagamit ng pagsasalaysay at paglalarawan. Isinasalaysay ng may akda ang mga pangyayari mula sa pananaw ng isang karakter, sa kaso na ito si Susan, at kung paano niya naipapahayag ang kanyang mga obserbasyon, karanasan at pag-unawa sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Ginamit naman ang mga mayayamang detalye sa paglalarawan ng mga pangyayari, tagpuan at karakter sa kwento. Ang mayamang paglalarawan ang nagbibigay buhay sa mga eksena at nagpapalalim sa pag-unawa ng mga mambabasa sa mga damdamin at karanasan ng mga tauhan. Bukod dito, ang estilong ito ay nagbibigay daan sa mambabasa upang lubos na maramdaman at makilala ang mga karakter at ang kanilang mundo. Mga tayutay. Lumilipad na tila maliit ng eroplano gawa sa ingay patungo sa silid, ang kalansing ng mga kubyertos. Ang tayutay na ito ay isang simile o pagtutulad dahil pinaghahambing nito ang dalawang magkaibang bagay gaya sa paghahalin tulad ng tunog sa mga kubyerto sa isang maliit na eroplano. B. Parang munting saranggolang nagpapataasan ang iba't ibang amoy. Ang tayutay na ito ay isang metapora o pagwawangis dahil pinag-uugnay nito ang dalawang bagay na nagtataglay ng iba't ibang kahulugan gaya ng amoy sa pagpapataas ng mga saranggola. Ang isang tunog ay bumubuo ng bagong kahulugan na paraang musikerong lumilikha ng isang ganap ng musika. Ang tayutay na ito ay isang personifikasyon o pagsasatao dahil ipinapakita dito na ang tunog ay may kakayahanan na bumuo ng kahulugan tulad ng isang tao. Atin namang talakayin ang sariling reaksyon namin. Una naman dito ay pampanitikan o ang teorya na nakikita namin sa istorya na ang parada ng mga alingawngaw. Una nito ay ang naturalismo. Pinababatid ng autor sa pamamagitan ng pangyayari sa buhay ng tauhan, ang kapalaran ay bunga lang ng kultura at heredity at hindi sa pamamagitan ng kanyang pagpili. Ipinapakita ang teoryang ito sa kwento dahil si Susan ay hindi piniling maging bulag, sadyang ipinanganak lang talaga siya na may kapansanan na ito. Pangalawa naman ay ang imahismo. Naglalayon ito na magpapahayag ng malinaw na gamit ang mga tiyak na larawang biswal. Nagiging epektibo ang pagpapahayag ng mensahe sa kadahilan ng nagbibigay buhay ng may akda ang kaisipang nais ipapahiwatig. Kagaya ng ating mababasa sa kwento na inilalarawan ng autor kung ano ang mga nangyayari sa araw na iyon sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga kaganapan simula sa pagising ni Susan hanggang sa pag-akyat ng kanyang lolo at ng kanilang pinag-uusapan, hanggang sa dumating ang kanilang mga bisita. Napansin ko ang pagiging inspirasyon ni Apong Apin sa kanyang pagiging positibo sa kabila ng kanyang kapansanan. Ipinakita niya kay Susan na kahit mayroong limitasyon sa katawan, maaari pa rin siyang magtagumpay at magbigay ng inspirasyon sa iba. Mapapansin naman sa galaw ng pangyayari ang pag-unlad ng tauhan. Makikita ang paglalakbay ni Susan mula sa pagiging walang kamuwang-muwang sa simula ng kwento patungo sa pagtanggap sa kanyang kapansanan at gamitin ito upang magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Ang pinaka-nagdarawan ng kanyang pag-unlad bilang isang tauhan ay nung maunawaan niya ang kahalagahan ng pandama at pakikinig sa paligid. Ang kaugnayan din niya sa kanyang lolo
ang nagdulot sa kanya ng mga bagong pananaw at pag-unawa sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-uusap ng maglolo at pagbabahagi ng kanilang mga karanasan at kaalaman, nagkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa at sa kanilang sarili. Atin namang talakayin ang bisang pampanitikan na nakikita sa kwento. Una tayo sa bisa sa isip. Nalaman namin na kahit ang mga tao ay may kapansanan katulad ni Susan, kung saan siya ay di nakakikita, may mga paraan pa rin kagaya ng mga tunog upang magbigay liwanag ang kanyang isip sa kung ano ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Sunod naman ay bisa sa damdamin. Nakaramdam kami ng lungkot para sa mga tao na di nakakakita dahil hindi sila nakakakita kung gaano kaganda ang mundo sa kanilang kapaligiran. Naramdaman din namin ang ligaya para sa kanila kasi kahit may kapansanan sila, marami pa ring paraan upang matamasa nila ang magagandang bagay sa buhay. Sunod naman ay ang bisa ng kaasalan. Ang napakagandang regalo niya na ang parada ng mga alingawngaw ay nagpapahiwatig sa kakayahan ng bigay kabuuan sa mga pangyayari sa kanyang paligid gamit ang mga tunog. Panghuli naman ay ang bisa sa lipunan. Binibigyang importansya nito ang mga taong may kapansanan na kahit sila ay parte ng mga minorya or minority, ay maaari pa rin silang makatamasa ng mga kasiyahan sa buhay at ito ay sumasalamin sa ating lipunan ngayon na ang mga taong may kapansanan ay meron pa rin nangunguna at nagtatagumpay sa buhay gamit ng iba't ibang mga sensorya. At dito na po nagtatapos ang aming presentasyon. Salamat sa pakikinig at magandang araw ulit.